To give us the Word of God, she is our extension to Pastor. Let's welcome Pastora Helen Lundang. Praise the Lord! Malakas na palakpak po para sa Diyos na buhay. Sabi nga po ni Pastor Joey lagi, ay tatabi daw siya para ang palakpak ay ibigay natin sa ating Diyos. Tatabi ako and let us give offering, clap offering to the our living God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. Panginoon, ang lahat ng palakpak na ito ay para sa iyo. Lahat ng aming pagtungo dito ay para sa iyo. Lahat ng aming ginagawa ay para sa iyo. Kaya naman, O Diyos, kami ay samahan mo, gabayan at matubayan mo, gaya ng panalangin kangina ng iyong abang lingkod ay inaangking ko. Kinukuha ko, O Diyos, na patuloy mo nga kaming pagpalain. Salamat sa iyong papurit karangalan, sa pangalan na Jesus. Muli, isang palakpak nga po. Amen. Praise the Lord. Nagulat po kayo? Akala niyo ho si Sara Duterte. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ho ng Diyos. Sa umaga pong ito, tayo ay patuloy na mag-aral ng kanyang salita. Ang salita ng ating Panginoon na magbibigay kalakasan, kalusugan ng ating pananampalataya. Amen ho ba? Sabi ho rito sa Mark chapter 6 verse 45 to 52, ang sabi ho rito, Jesus walked on water. Immediately after this, Jesus said to his disciples, "Get in the boat and sail across the lake to the Bethsaida." Jesus said that he would first send the crowd away, then he would also leave. So he said goodbye to the crowd, then he went up on a mountain to pray. That evening, the boat with the disciple in it was in the middle of the lake. Jesus was still alone on the land, but he could see his disciples. They were trying to make the boat move along, but it was very difficult for them because the wind was blowing in the opposite direction. Then when it was nearly down, Jesus walked on the water toward his disciple. He seemed to be going on past them. But they saw that he was walking on the water. They thought it is a spirit, and they screamed out. They all saw him, and they were very afraid. But immediately Jesus said to them, "Be brave, it is I. Do not be afraid." Then Jesus climbed up on the boat to be with them. The strong wind stopped. The disciples were completely surprised about what had happened. They did not understand what Jesus had done with the loaves of bread. They were not ready to learn. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po minsan pa sa atin sa mga FB Live. Good morning at nawa po ay ang salita ng Diyos ngayong umaga ay patuloy po na ating makuha, ating maunawaan, ano nga ba ang gustong iparating ng Diyos sa atin. Ating pamagat po ngayon ay, "It is I, fear not." Kagaya ng sinabi ni Jesus, "It is I, fear not." Ano nga ba muna ang kasaysayan, ay puntahan lang muna natin, na ano nga ba ang unang kasaysayan, bakit ang mga alagad ni Jesus ay inutusan niya na pumunta sa bangka at tumawid sa kabilang dako. Pagkat galing sila sa food feeding. Kung natatandaan natin na sinundan sila ng maraming tao at pinakain nila, ayon sa Biblia, pinakain nila ang buong pamilya. Sabi ho ng Biblia ay 5 lalaki, 5,000. Pero ang sabi ho ng mga taga-siyasat o mga Bible scholar, ang pinakain nila hindi lamang 5,000, mga kumulang daw 20,000. So imagine nyo lang natin na ang nag-feeding sila ng 18 to 20,000, pero ang nag-cater lamang po ay 12 alagad. So ano ang i-imagine natin? Ano ang pwedeng maramdaman ng mga taong ito, mga disipulo? 20,000 tao
12 kayong mag-aasikaso? Pagod kayo physically, emotionally, mentally. Bakit emotionally, mentally? Kitang-kita nila na 2 isda lang at saka 3 tinapay. Tapos inutusan sila ni Jesus, pakainin nyo yung mga taong yan. Paupuin mo sila ng grupo-grupo. So ikaw na disipulo, ano ang mararamdaman mo? Magpapakain ka, susunod ka kasi sinabi ng yung guro, pero paano? Habang nagpapakain, marahil sila, nandun yung kaba, baka kapusin. Baka pag hindi na, alam nyo kapag namimigay tayo, tas hindi naman lahat nabibigyan, halos yung iba nagwawala. Diba? Pag nagbibigay tayo, lalo na kung mga nagbibigay ka ng bigas, nagbibigay ka ng grocery, tapos yung iba hindi mabibigyan, yung iba kulang na lang kainin ka. Kulang na lang talaga saktan ka. Kaya marahil ng mga disipulong ito ay nakita ni Jesus yung pagod, nakita ni Jesus yung hirap. Kami nga lang, pag nag-feeding kami, hindi ganun karami, pero nakakapagod din. Kaya nakita ni Jesus ang mga alagad na ito na kanyang mga alagad. Kaya matapos ng pagpapakain na yon, sabi ni Jesus, hala sige, sumakay kayo sa bangka, tumawid kayo sa kabilang ibayo, makapagpahinga man lang tayo sa maikling oras. Maikling oras. Ayaw sana ng mga alagad. Kasi sa ibang salin, sa NLT, sa New King James Version, ang ginamit doon immediately. Kumbaga si Jesus, ang iba naman doon ay pinilit ni Jesus na sumakay sila sa bangka. So ayaw sana ng mga alagad. Kaya lang pinilit sila ni Jesus. Ngayon, galing sila sa food feeding. Punta sila sa bangka. At nung sila ay nasa bangka na, sinunod nila si Jesus, nasa tamang direction sila, pero merong malakas na hangin. Minsan po sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi dahil sinunod natin ang Diyos, wala ka nang sasalungatin. O wala nang hirap, wala nang mga pagsubok, maglilingkod ka na lang, wala nang mga bigat ng damdamin. Hindi laging ganun eh. Kaya nga ho sabi dito, but he could see his disciples, they were trying to make the boat move along. But it was very difficult for them because the wind was blowing in the opposite direction. Ang sabi ho ngayong buwan, ang ating tema ay a service ministry oriented. Kumbaga yung ating paglilingkod, nakatuon, nakafocus ka lang sa ministeryo. Tapon yung sarili mo. You must die daily. Amen ho ba? Pag naglingkod ka, hindi po pwedeng laging mahalaga sarili mo. Hindi po pwedeng lagi ka nakatingin sa sarili mo. You must die daily. Nakita ho natin ang babaeng Samaritana na na-encounter ni Jesus. Wala namang pangalan yun eh. Pero nag-evangelize siya na hindi naman alam kung sino siya. Pero but that community ay nakakilala sa Panginoon dahil sa babaeng hindi kilala. To confirm na lang ng mga tao sa community, pinuntahan nila, totoo ba'y sinasabi ng babaeng to tungkol kay Jesus? Naalala natin si Mordecai, siya ang nagligtas sa hari, pero hindi naman naparangalan. Pero nung ang hari ay nananahimik isang gabi, naalala niya, sino nga ba nagligtas sa akin? Kasi si Mordecai ang nagligtas, pero iba ang pinarangalan. Sa paglilingkod, kahit hindi na mabasa mga pangalan mo, kahit hindi na ma-acknowledge ang pangalan mo, ang mahalaga pagdating sa langit at tapos na, finish contract ka na dito, sasalubungin ka ng isang sweet word ng ating Panginoon, welcome, my faithful servant. Amen o ba? Hindi na mahalaga eh. Hindi na mahalaga kung kilalanin ko hindi. Ang mahalaga, tahimik kang naglilingkod sa Diyos. Pwede nga lang na yung ating mga ginagawa, pinipicturan, ay inalalagay natin sa Facebook, hindi para magyabang ka. Para mag-encourage ka ng iba na ito. Ang ginagawa namin, kung yung ang mga maling ginagawa, ipinopost sa Facebook, yung pang magagandang ginagawa natin, ang hindi mo ilathala sa mundo, not just because nagyayabang ka. Amin o ba? Kaya sabi itong mga alagad, ayaw sana. Ang number 1 po sa ating title, it is, I fear not, He sees you. Nakikita ka ng Diyos. Na-recall mo naman sa buhay mo, o sa ngayon, nandiyan ka ngayon, ano ang nagbibigay sa iyo ng takot?
Ano yung nagdudulot sa'yo? Ano yung nagtitrigger ng mga bagay para matakot ka? Nabalitaan mo sa kumpanya mo magtatanggalan. Hindi ka pa naman tinatanggal pero natatakot ka na baka isa ka sa tanggalin. Nagpa-check up ka, nagpa-doktor ka. May nakitang bukol sa ilang bahagi ng iyong katawan. Natakot ka, wala pa naman sinasabi ang doktor na sa cancer, pero may conclusion ka na may cancer ka. Ano yung takot? Ano yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng takot? Ano yung takot na mayroon ka ngayon, natatakot ka, baka mamaya hindi mo babayaran ang utang mo sa bangko, hulihin ka na lamang. May demandang nakarating sa iyo, ano ang mararamdaman mo? Ito ba yung mga takot mo? Paano na lang kung dumating ang araw, wala na kaming pang-upa ng aming bahay, saan kami titira sa kalsada? Paano na lang ang aking mga anak nag-aaral? Iniwan ako ng aking asawa. Paano ko sila mapagtatapos? Paano ko mapapakain? O kaya naman kung matatanda na ang magulang mo, sasabihin mo, paano na kaya pag nawala si nanay, si tatay, si daddy, si mami, paano na lang pag nawala sila? Ito yung mga takot na naiisip natin. Kaya ang number 1 po natin sa ating topic na it is I fear not. Ang sabi rito, He sees you. Nakikita ka niya. Remember, si Hagar, umiiyak sa isang puno. Pinuntahan ng anghel, sabi, Hagar, ba't ka umiiyak? Hindi ko kasi matiis, makita ko yung aking anak mamamatay sa uhaw. Ano ang sabi ng tinig? Ano ang sabi ng Diyos? Ano ang sabi ng anghel? Humayo ka, pumunta ka doon, may balon, painumin mo ang iyong anak. Minsan natatakot tayo sa mga bagay na hindi pa naman natin alam ano ang mangyayari. Kaya si Hagar, tinugunan ng Diyos ang kanyang pangangailangan at that time. Naalala natin si Hana umiiyak. Doon sa sulok marahil ng templo, pinuntahan siya ng saserdote, ba't ka umiiyak? Sabi ni Hana, iniluluha ko ang aking kabigatan, iniluluha ko ang aking mabigat na problema, iniluluha ko ang aking dalahin. Ano sabi ng saserdote? Humayo ka, naway mangyari ang iyong hinahangad. Matapos ni Hana na umiyak at nakita ng Diyos ang kanyang pagluha, binuksan ng Diyos ang bahay bata ni Hana, kaya nagkaroon siya ng Samuel. Sa isang simpleng pag-iyak, nakikita ka ng Diyos, kailan ka huling umiyak? Kailan ka huling natakot? Kailan ka huling nag-alala? Kailan ka huling natakot? Kailan ka huling nag-alala? Na sobra ang takot mo, sobra ang pag-alala mo. Pero sabi ng Lord, huwag kang matakot, it is I, fear not. Lalo na kung lingkod ka ng Diyos, hindi naman porgit naglilingkod tayo ng Diyos, ay hayahay na ang buhay. Minsan nga kung kailan ka naglilingkod, ang daming sumasalungat sa iyo eh. Kagaya ng mga disipulong to, ang sabi rito, but he could see his disciples, they were trying to make the boat move along, but it was very difficult for them because the wind was blowing in the opposite direction. Ibig sabihin po nito, tama naman ang pagsunod ng disipulo. Tama naman yung direksyon nila, kaya lang may sumasalungat na hangin. Naranasan nyo na ba yun? Tama namang ginagawa mo, inutos lang naman sa'yo ng Diyos, sinunod mo, kaya lang ang daming sumasalungat. Amen ho ba? Sinunod mo naman, kaya lang ang daming sumasalungat. Alam nyo, sa buhay na ito, minsan mahirap salungatin ang mundo. Mahirap salungatin ang pamantayan ng mundo. Pag maganda ka, hindi po pwedeng makapag-asawa ka ng hindi maganda. Pag matalino ka, hindi ka po pwedeng mag-asawa ng hindi kasintaas ng talino mo. Kapag mayaman ka, kailangan singyaman mo. Amen ho ba? Pag maputi ka, kailangan maputi. Kinakailangan ang pamantayan ng mundong ito, napakahirap salungatin. Pag sinalungat mo, galit sa'yo. Amen ho ba? Sa mga KKB, bakit ba may mga kabataan nagre-rebelde? Ba't ba mga kabataan naglalayas? Ba't ba may mga kabataang nag-aasawa ng maaga?
Sinalungat ng magulang ang gusto nila. Akala nila kalaban na nila magulang nila. Amen ba kay KB? Ay, walang kay KB. Pakitaas nga kamay ng mga kay KB. Ay, wala kay KB? Di ba? Mga kay KB, ba't kayo nagagalit sa mga magulang nyo? Tama naman ang payo ng mga nanay at tatay nyo. Anong ginagawa nyo? Sinasalungat nyo. Bakit? Akala nyo mga kontrabida, mga magulang nyo sa inyo. Hindi nyo lang alam, itinatama lang nila direksyon ng buhay nyo. Sabi ng mga anak, bakit ikaw nag-asawa ka ng maaga? Bakit ikaw hindi ka nakatapos? Kaya nga namin ginagawa sa inyo yon, huwag nyo nang daanan na pinagdaanan namin. Amen ho ba? Kaya wag ninyong isusumbat sa mga magulang nyo yung mali nila kahapon. Dahil ngayon, hindi na nila maitatama ang kalang kahapon. Ang ginagawa namin sa mga anak na namin itinatama. Amen ho ba? Pumalakpak mga magulang. Sabi ng mga KKB, kala mo lang yun. Di ho ba? Kaya magsipag-aral kayo. Wala mo na mga boyfriend na yan. Mga bata pa kayo, ang asikasuhin ninyong pag-aaral. Kaya sabi rito, nakikita ka ng Diyos. Ano yung mga pinaghihirapan mo? Ano yung mga dama ng damdamin mo? Ano yung bigat na pinagdadaanan mo? Walang nalilingid sa Diyos. Naapi ka ba? Naargabyado ka ba? Hindi lingid sa Diyos yan eh. Naargabyado ka ba? Inapi ka ba? Sinabutahi ka ba? Naparatangan ka na ba ng kung ano-ano? Bawat patak ng luha mo, alam ng Diyos yan. Amen o ba? Kaya tayo, magpatuloy lang tayo. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod, magpatuloy ka lang sa buhay na ito, pagkat sa buhay na ito, may ibayo ka pang tatawirin. May pangarap ka pang pupuntahan. May gusto ka pang marating. Hindi mo kinakailangan tumigil sa gitna. Amen o ba? Hindi mo kinakailangan tumigil. Ang pangalawa, don't stop doing good. Sabi ng Lord, ako to. Huwag kang matakot, huwag kang huminto sa paggawa ng mabuti. Ang mga tao pa naman, kapag nasasaktan, humihinto na rin gumawa ng mabuti. Ayoko na nga, ganyang pala yan. Binigay ko na lahat buong buhay ko. Hayang pa ba ang aanihin ko? Yang pa ba ang aking mararanasan? Si Jesus nga nagmahal sa atin. Ano ginawa natin hanggang ngayon? Palagay mo ba, hindi mo sinusugatan ng puso ng Diyos hanggang ngayon? Amen ho ba? Ayoko na nga maglingkod. Ganyan din pala. Sabi nga po sinabi po ng isang si Charles Spurgeon, it is a sad thing that after all of Christ's love to us, we should repay it with lukewarm love to Him. Ito ang nakakalungkot na mga bagay na matapos tayong mahalin ng ating Panginoon, ang ating ibabalik ay ang ating malamig na pag-ibig sa ating Panginoon. Amen ho ba? Huwag mong hayaan na yung ginawang masama ni Maria, pagbabayaran naman ni Ana. Ang ginawang masama ni Pablo ay babayaran ni Marcos. Kung anong ginawa ni Pablo, huwag mong hayaan mapahinto dahil hindi mo nagagawa ng mabuti si Marcos. Amen ho ba? Don't stop doing good. Nasa mapait kang kapaligiran. Ang sabi ng Panginoon, anak, ako bahala, nargabyado ka ba? Inapi ka ba? Pinaratangan ka ba? Huwag kang matakot, nandito ako. Sa ibang salin, ang sabi roon, o huwag kang matakot, nandito ako. Sa ibang salin, ang sabi rito, nandito ako, fear not. Ako to. Ang problema po ay hindi salot ng buhay natin. Ang problema ay pinapahintulot ng Diyos para itama at palakasin ang iyong pananampalataya. Amen ho ba? Palakpakan nga natin ang Diyos. Ang Panginoon nga, sabi ho nung kami nakarating sa Israel, sabi ng aming tour guide doon, sa lugar daw na yon, na Via de la Rosa, sa lugar daw na yon, doon binugbog ng husto si Jesus. Doon ipinapasan ang krus, at doon daw dinuraan ang Panginoon ng mahigit 300 tao.
Kung ilang daang tao daw ang nakapaligid, lahat daw ng yun ay dumura para insultuhin si Jesus. Kaya nga sa paglilingkod, hindi dapat nakafocus sa sarili. Pagkat hindi lahat makukyutan sa'yo. Hindi lahat magugustuhan lahat ng ginagawa mo. Hindi lahat tanggap ng iba, lahat ng pagtatama mo, maging sa ministry, maging sa sarili mo, maging sa pamilya mo. Amen o ba? Kamukha ko ngayon, hindi lahat magagandahan sa akin. Tama ho ba? Ayoko magpataas, di naman to butuhan, sino nagaganda at hindi. Pero nasa sayo na yon. Tama ho ba? Ba't nagpagupit ng ganun? Pastor, ng ganun. Iba naman, pas bagay sa'yo. Yung hindi napapagayan at may pintas, pananaw mo yan, okay lang, hindi ako masasaktan. Ako lang naman to. Sa harapan lang naman ng Diyos ako maganda. Because you are fearfully, wonderfully made by God. Sa harapan ng Diyos, walang pangit. Amen ho ba? Pag napintasan na ugali mo, search yourself. Baka nga totoo, ibinabato nila sa iyo, huwag ka agad magagalit. Gagalit ka kaagad kasi kape ka ng kape. Na-high blood ko tuloy. Tuloy na-apekto ng paglilingkod. Ayoko na. Ginawa ko na tama, ginawa ko na gano'n, pinintasan pa. Kahit ano ang gawin, huwag kang hihinto gumawa ng mabuti. Huwag kang hihinto. Ang sabi roon, ang mga alagad ay nakita ni Jesus, nagsasagwan. Sumagwan ka. Don't stop doing good using your heart and your hands. Amen o ba? Si Ate Dali ang aming mentor pagdating sa giving. Naalala ko yan nung dito pa ang Dawn Watch every morning. Kapag every Wednesday na kami ay nag-mentoring, ang dinadalang mga kutsara niyan, mga ginto pa ang kulay. Kung ano yung the best, yun ang ginagamit. Sino ba pagdadalhan niya? Kami lang naman to. Pero ang lagi niya sinasabi, lahat ng aking ginagawa ay sa Diyos ko ina-address. Para lahat ng bagay maging makabuluhan, huwag kang huminto. Hindi yung napintasan ka lang, na i-correct ka lang. Mga KKB, na itama lang kayo ng nanay nyo, nasita lang kayo, ba't gabi ka na galit ka na sa nanay mo? Para bang nabaliktad, parang ikaw ang nagpapakain sa nanay mo at pakain mo lang si nanay kung sagot-sagutin mo. Natural lang na tanungin ka dahil gabi na. Kung ikaw naman ay leader, ikaw naman ay lingkod sa loob na iglesia, natural lang. Bagamat God is love, pero lahat ng pag-ibig na yan, inilalagay ng Diyos sa kayusan. Huwag tayo magagalit. Amin o ba? Huwag tayong magagalit. Napapagod ka na, sabi ni Jesus, alam ko pagod kayo, sige tumawid kayo sa kabilang ibayo. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Pero huwag kang hihinto. Amin o ba? Nagkakaroon lang ng halaga at saysay ang ating mga buhay dahil nakakilala tayo kay Kristo. Pero kung wala kang pagkakilala kay Kristo, ano buhay mo ngayon? Saan nakabilang ang buhay mo? Patungo ka sa ng impyerno. Amen o ba? Kaya ang halaga at saysay ng buhay natin, nakakilala tayo sa Diyos. Kaya yung paggawa mo ng mabuti, hindi mo dapat isinusumbat yan sa mga binibigyan mo. Kaya ka lang nakagawa dahil ang Diyos ay mabuti. Sabi sa Book of Daniel, hindi dahil sa kayo ay mabait, hindi dahil sa kayo ay tama, hindi dahil sa kayo ay mabuti, kaya kayo pinagpapala dahil mabuti ang Diyos. Amen o ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, malabas man ng mundo, malabas man ng church, gumagawa man tayo sa mundo, para sa mga unbeliever nating kapatid, mga unbeliever nating mga kamag-anak, unbeliever nating mga kaibigan, o gumagawa man tayo ng mabuti sa loob ng iglesia, kapag nagkaroon kayo ng mga depression at nagkaroon kayo ng problema, hindi mo dapat yan ay isinusumbat. Pagkat ginawa mo iyan, nasa pag-ibig ka ng Panginoon. Sakali man ang tao'y inaakala mong nawala ng utang na loob, sa Diyos mo singilin. Ang Diyos ang magbibigay. Amen o ba? Don't stop doing good. Ang sabi nga ho rito, the day you plant,
The seed is not the day you eat the fruit. Sa araw na ikaw ay nagtanim ng buto, hindi rin sa araw na yon ikaw ay aani ng bunga. Pag nagtanim ka ngayon, ilang taon pa hintayin mo. Kaya kung may mga tao ka mang ginagawa ng mabuti, sa Diyos mo singilin. Sabi ng Biblia, ang pagpapahiram sa mahirap at ang pagbibigay sa mahirap ay pagpapautang mo sa Diyos. Ayaw ng Lord na may utang siya sa atin. Amen o ba? Sabi ho rito ay kapag tayo na mga anak ng Diyos, naalala ko nung ako ay nasa ibang church, sa Catholic, di ba sabi ng pare, peace be with you. Di ba yun sinasabi? Peace be with you. Ano sasabihin ng tao? And also with you. And also with you. Sa loob ng church, pag nagsalita ka at hindi akma sa kanya, anong sasabihin niya? Kala mo namang tuwid niya. Sana nandito siya para narinig niya. Nasa totoong church tayo Tanggapin mo na lang ng lahat na salita. Ibalik mo na lang ng may kapayapaan. Amen o ba? Sabi nga ho dito ay, ang sabi ho rito sa ating binasa, in the midst of conflict, the true character of a person come out. Kapag nasa gitna ng mga komplikadong paraan o sitwasyon, lumalabas ang tunay na ugali ng tao. Sana ho katulad ni Esteban, na kahit pinagbabato si Esteban, lumuhod si Esteban habang binabato, at sinabi niya bago siya malagutan ng hininga, Panginoon, huwag niyo na silang pananagutin ng kanilang ginagawang batuhin ako. At sa nambabato na yun ay nando si Saulo, na si Saulo ay naging Pablo. Minsan sa ating pananahimik, minsan sa ating pagpaparaya, hindi mo namamalayan may taong masamang nakakita kung ano ang ating mga karakter. Hindi mo namamalayan, wala ka naman sinabi na born again at nababago ang buhay. Kaya iyon ang pagtahimik natin. Isaalang-alang mo na lang ang mga tao na kapaligid sa iyo. Isaalang-alang mo na lang na dahil diyan huwag mong hintuan ang pagsishare ng Word of God. Ako iniyak ko ng iniyak sa Willing Wall ang aking angkan. Sabi ko, Lord, ang mga pamangkin ko at ang mga apo ko, gusto ko makakilala sa iyo. Salamat sa Diyos, answered prayer ako sa Willing Wall. Meron ang apo sa pamangkin, yung aking dating alaga, nagkukumit na ho ngayon. Umaatin na pati ang aking pamangkin at ang aking apo. Tinang ko lang na natutulog ang aking mga apo, si Tihila at saka si Yada. Tinang ko lang itong aking mga pamangkin, ang aking mga apo. Hindi ko na makita ang sarili ko na mawawala pa ako sa ministry. Kaya kahit nasasaktan, kahit nasusugatan ka, pilit mong ikinukubli ang sakit na iyan. Dahil yung mga may bumabato sa iyo, kahit wala kang sabihin, pag nakita nilang karakter mo, makikilala nila si Kristo. Amen o ba? Ang pangatlo at ang pang-apat, be brave. It is I. Do not be afraid. He said, take courage, I am here. Ang sabi ng NLT. Huwag kang matakot, narito ako. Huwag kang matakot, ako ito. Magpakatapang ka. Huwag kang hihinto, magpakatapang ka. Alam nyo mga alagad, nasa kalagitnaan na Nasa kalagitnaan na nang sila ay binabayo ng malakas na hangin. Lalagpasan sana sila ni Jesus. Pero nakita ni Jesus na sila'y nahihirapan, binalikan sila. Alam nyo, hindi naman tayo lalagpasan ni Jesus Kala mo nilalagpasan ka? Hindi. Binalikan, pinuntahan sila ni Jesus. Lalagpasan sana. At nung makita siya ng mga alagad, sabi, hala, may multo. Sabi ni Jesus, ay, huwag kayo matakot. Ako to. Sa panahon na natatakot ka, sinasabi ng Lord, fear not, I am with you. Sa panahon na mayroon ka mga pangitain na nakikita, sabi ng Lord, anak, huwag kang matakot. Ako to. Hindi sumpa ang dala ko sa iyo. Sumunod ka lang sa akin. Ano sabi ng, do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure difficult one. Huwag kang manalangin ng madaling buhay. Ang ipanalangin mo'y lakas upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng mga mahihirap na kalagayan ng buhay.
Amen ho ba? Hingi tayo ng, Lord, sana wala na akong problema. Sana, Panginoon, ganito na. Hindi. Ang problema hindi mawawala, kakambal ng buhay yan. Ang ipanalangin mo, bigyan ka ng lakas para mapagtagumpayan mo. Amen ho ba? Mga alaga na sa kalagitnaan na, siguro pag-give up na sila. Kaya lang pinuntahan sila ni Jesus eh. Nasa kalagitnaan, mga kapatid, malayo na, pero malapit pa. Malayo na, pero malayo pa. Malayo na ang narating mo, pero malayo pa ang tatawirin mo. Amen ho ba? Malayo na, nasa kalagitnaan ka na, babalik ka pa ba sa dati mong buhay? Hihinto ka pa ba sa paglilingkod? Ang nakapahinto lamang sa iyo ay napakalit na bagay. Malayo pa. Malayo na, pero malayo pa. Malayo na narating mo, kapatid. Pero malayo pa ang iyong pupuntahan. Sabi ho rito sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you." Himayin po natin ang apat na bagay na ito. Plan. They are perfect and yet unknown to us. Ang plano ng Diyos, perfecto, pero hindi natin nakikita. Kaya nga nag-wave ka pa eh. Kaya nga nagdududa ka pa eh. Alam natin na perfect ang plan ng Lord, pero bakit ganon? Hindi tayo makausad-usad. For I know the plans I have for you. Plan, they are perfect and yet unknown to us. Plans to prosper you, prosper, make complete, make safe and sure and sound. Ibig sabihin, prosper. Gagawin kanyang kompleto, ligtas at maayos. Matatapos mo rin ang takbuhing iyan. Ang sabi ro, not to harm you. Harm means He turned beauty from ashes. As Isaiah 61 verse 3. Ang mga taga-Isaiah ay naglalagay, nagmumorn sila, nagdadalamhati, naglalagay ng abo sa kanilang mga ulo. Pero ang sabi ng Diyos, aalisin ko ang mga abot, mga pagdadalamhati, ang mga kalungkutan na mayroon kayo, papalitan ko ng kagalakan. Not to harm you. Ang sabi ho rito, your test will become testimony. Ang iyong pagdadalamhati ay gagawin kong pagdiriwang. Hope, expectation, fully knowing it will be so and a future. Sabi rito, hope, ang iyong inaasahan, lubos mong makakamtan at mararanasan mo. Future, we will be with Him taken care of in every possible way. Ibig sabihin po, tayo po ay sasamahan ng Diyos at Kanya tayong iingatan. At kahit napaka-posible na mga pinagdadaanan mo, madadaanan mo iyan ng maluwalhati. Amen o ba? Kahit napaka-imposible. Nothing impossible with our God. Be ready to learn. Number 4, be ready to learn. They did not understand what Jesus had done with the loaves of bread. They were not ready to learn. Sa New King James Version, for they considered not the miracles of love, for their heart was hardened. Bakit ba ang mga alagad hindi nila naintindihan yun? Kasi hindi pa sila handang matuto eh. Matitigas ang puso nila. Nawa po sa ating mga buhay, wag natin patigasin ang ating puso. Sana sa mga nangyayari sa atin, matutunan natin ang ating mga pinagdadaanan. Sana may mga natututunan tayo. At yung mga natututunan natin, huwag natin bibigyan ng katwiran, sasabihin natin, kasi Panginoon siya, kasi Lord siya. I remember, wala po sa aking outline, si Peter, nung binalikan siya ni Jesus doon sa Sea of Galilee, na pinuntahan namin ito nung kami ay nasa Israel. Nung si Peter ay pinuntahan, sinundan ni Jesus ang mga disipulo niya. Sabi ni Jesus, may nahuli kayo? Hindi nila makilala si Jesus. Wala po. O sige, kanya mag-almusal kayo. Narinig ni Peter, guro ko yun, guro ko yun. Panginoon, wag niyo ako lapitan, ako hubad. Sa sobrang paglapit natin minsan sa Diyos at lagi tayo lumalapit, nakikita natin ang ating kahubaran at ang ating kahungkagan. Yun yung dapat natututunan natin. Na hindi natin ipinagyayabang mga narating mo, yung mga sasakyan na magaganda, yung yaman na mayroon ka.
Yung talino na mayroon ka, yung mga sertipiko na mayroon ka, hindi yan ang ating iharap sa Diyos. Sabi ni Peter, wag mo ako lapitan, hubad ako. Sana habang lumalapit sa Diyos, nakikita natin ang ating kahubaran. Kumakain si Jesus at ang mga disipulo, ikinuwento ni Jesus, sabi niya, "Oh Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you." Pakainin mo yung aking mga tupa. At pagkatapos, umagri si Peter sa sinabi ni Jesus. Ikinuwento ni Jesus kung paano mamamatay si Pedro. Pedro, darating ang araw, ganito ang mangyayari sa iyo. Tanggap na sana ni Peter eh. Nung si Peter ay natingin kay John, na paboritong disipulo ni Kristo. Sabi ni Peter, Lord, Guro, ano naman ang mangyayari sa kanya? Sabi ho ni Jesus kay Peter, kung gusto ko siyang buhayin hanggang sa muli kong pagbabalik, ano ngayon sa iyo? Minsan ang hirap na, ang hilig natin magturo. Bakit niya sa Panginoon? Bakit siya ganon? Bakit siya? Siya Panginoon. Siya ang nag-ano sa akin. Bakit nagtatagumpay? Sabi ni Jesus, kung gusto ko siyang buhayin hanggang sa muling kong pagbabalik, ano ngayon sa iyo? Ibig sabihin lamang po, gawin natin ang pinagagawa ng Diyos. Kapos ka man, kulang ka man, makasalanan ka man, mahina ka man, sabi ng Lord, it is I, fear not. Ano man ang kinatatakot mo, ako to anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano ang ikinatatakot mo ngayong umaga? Sa paglilingkod mo, hayaan mo lang, kung tinatabas ka ng Diyos, patabas ka na lang. Hayaan mo lang na ang Lord ang mangusap sa iyo. Sabi ng Lord, anak, hindi ko pababayaan maging lahi mo. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Nawa ngayong umaga, huwag natin sayangin ang pagpunta natin dito. Ako ho, pag dumarating na yung panahon na parang hindi na ako nabebla sa nagtuturo, umiiyak na ako sa Lord. Salita ng Diyos, ipinapahayag, sabi ko, Lord, kailangan nabebless ako. Kailangan na pagpapala ako sa sinasabi niya. Kasi kapag hindi ka na napagpapala ng salita na dinideklara ng pulpito, may problema na sa isip at puso mo. Baka sarado na ang paniniwala mo kay Kristo. Amen ho ba? Fear not. Maraming bagay na kinatatakot ang tao. Ako noon, ang takot ko, baka pag nag-asawa ako, hindi ako magkaanak kasi lahi ko'y baog. Naging baog nga ako. Pero pinagpala ako ng Diyos, binigyan ako ng anak. Nung ang aking anak ay nag-asawa, natakot din ako. Sabi ko, tatakot ako. Baka ang aking anak ay hindi magkaanak, maging baog. Awa ho ng Diyos, ngayon dalawa na ho apo ko. Natakot ako noon, baka hindi ko mapagtapos ang aking anak. Lahat ng ikinatakot ko, nahalos gupuin ang mundo ko dahil sa takot ko. Hindi naman nangyari yon. Lahat ng kinatatakot mo, gugupuin lang yung pananampalataya mo. Merong kanta ng awit na ito ay nagsasabi, You are my hiding place. Sa panahon ng digmaan ng buhay, panig man sa iyo ang mundo o hindi man pumanig sa iyo ang mundo. Jesus is our hiding place. Habang tayo'y nakayuko, habang inaawit ito ng You are my hiding place. Hayaan natin na ang Diyos ay mangusap sa atin. My heart with songs of deliverance, wherever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I
the weak say, Let the weak Yes, oh God. say, I am strong in the strength of my Lord. I will Trust in you. Lord, I will trust in you, Lord. I will trust in you. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong in the strength. Oh, I will trust in you, Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, Let the weak say, I am strong in the strength sa mahinang tinig, of my sabihin mo sa Diyos. trust in you. Sa mahinang tinig, sabihin mo, Lord, you are my hiding place. Trust in you. Yes, Lord. Let the weak say, Yes, oh God. I am strong in the strength of my You are my hiding place. You are my hiding place. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in I you. will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of my Lord. Yes, Lord. Gaya, Panginoon, ng awit na iyon, you are our hiding place. Sino man sa ating kalagitnaan, maging sa mga nanonood sa FB Live, hindi ko alam ang inyong kalagayan, but alam ng Diyos. Kung ikaw ay lumalalim ang iyong takot sa kinabukasan, takot sa sakit na iyong natuklasan sa iyong katawan, takot na baka hindi mo matapos ang anumang mga bagay na pinasimulan mo. Time to you, my dear sister and brothers, to trust in Him. Kagaya ng inawit natin, sabi sa awit, you are my hiding place. Kung binabagyo ka man ng problema, binabagyo ka man ng sakit karamdaman, binabagyo ka man ng sunod-sunod na malalakas na hangin ng problema, gawin mong hiding place ang Panginoon. Sa panahon na ikay nangihina, sa panahon na ikay pinanghihinaan ng loob, siya ang iyong lakas. Wherever you are right now, Panginoon, idampi mo ang iyong kamay sa aking kapatid na iyon. Ipadama mo sa kanilang mga isipan at sa kanilang mga damdamin na kung patuloy lamang kaming magtitiwala sa iyo, Diyos, aayon sa iyong kalooban, Panginoon, susunod sa iyong kagustuhan, hindi mo kami iiwanan. Sino man ngayon ang nasa bingit ng kamatayan, sino man ngayon pang hinahabol ang paghinga, sino man ngayon, Panginoon, ay may malaking problema sa pinansyal, may malaking problema sa relasyon, may malaking problema sa asawa, Lord, in Jesus' name, kung lagi lang niyang i-acknowledge, oh God, lagi lang niyang kikilalanin ang iyong kapangyarihan,
Hindi mo pababayaan, nag-iisa siya. Hindi mo hayaan, Panginoon, ng mga anak mo, O Diyos, ay patuloy na sakupin ng kaaway. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo ang iyong mga anak, ang mga dumaraan sa mga maliliit o malalaking mga problema at pagsubok. Sa bangkang iyon, Panginoon, na tila baga sinisiklot ang hangin. Pupuntahan mo sila, wala kang lalagpasan ni isa man, wala kang iiwan ni isa man. Hindi mo titingnan ang aming kakulangan, pagkat sasamahan mo kami, Panginoon. Sino man, Lord, ang may malaking pangangailangan bukas, kagalingan, pambayad sa ospital, pambayad, Panginoon, sa mga loan o natatakot siya, nangangamba siya, Panginoon. Samahan mo siya, O Diyos, at hingin niya ang iyong direction, hingin niya ang iyong pagsama. Maraming salamat at ngayon, Panginoon, na kami ay nasa pangalawang linggo, Lord, sa aming Holy Communion at patuloy, Ama, na habang kami, O Diyos, ay narito ngayon, hayaan mo ng isa sa mga iyong mga ipinagbilin sa amin na gagawin namin ito bilang pag-alaala at sa iyong kamatayan ay tinalo mo na ang lahat, Panginoon. Kaya wala na kaming dapat imangamba, wala na kaming dapat ipag-alala, wala na kaming dapat at hindi na kami dapat, Panginoon, na ilulugmok ng takot, O Diyos. Panginoon, sa oras na ito, aming itinuto ng aming mga kamay sa mga elementong ito, Diyos. Hayaan mo ng bawat isa habang kami kumakain, habang kami ay nagtitake ng Holy Communion na ito, Lord, ay maging malakas ang aming pananampalataya. Alalahanin namin ang iyong kamatayan, alalahanin namin ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal. Salamat, O Diyos, pagpalain mo ang mga babae ito na nagsisipaglingkod sa iyo. Ingatan mo doon ang kalang buhay, magyang kalang pamilya. Sa pangalan na Jesus, sa pangalan na Jesus, kumuha po tayo ng isa-isa at tawakan lang po muna natin ang tinapay. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. And we're so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. Meron na po lahat. Itaas po natin ang tinapay. Panginoon, salamat, O Diyos. Gaya ng sinabi mo sa iyong mga alagad, na gawin ninyo ito bilang pag-alaala. Panginoon, ang tinapay na ito na aming hawak, hayaan mo, O Diyos, sa habang ito'y aming ginagawa, Panginoon, hindi lamang namin aalalahanin ang iyong kamatayan, kundi kami mismo ibigyan po namin ng halaga. Huwag namin sayangin, O Diyos, pahalagahan namin sa pamamagitan ng aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Maraming salamat, O Diyos, pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang mag-take ng mga Holy Communion na ito. E-bless mo, Lord, ang kalang mga buhay. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang juice na ating hawak. Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan, marami pong salamat sa wine na ito na nagsisimbolo ng iyong dugo. Salamat, O Diyos, sa iyong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa iyong dugo, nagkaroon kami ng katubusan, nagkaroon kami ng kagalingan, nagkaroon po kami, Panginoon, ng kaligtasan. At dahil dyan, O God, wala nang tangka ang kaaway upang kami ay lupigin. Walang palaso ng kaaway na pwedeng igapi sa amin. Walang palaso ng kaaway para, Panginoon, talunin, Panginoon, ang aming mga buhay. Pagkat ang iyong dugo ay sapat, sobra-sobra, Panginoon, para kami ay iligtas. Inumin po natin ang sabay-sabay. Minsan pa awitin natin, You are my hiding place, O God. Hallelujah, Lord, hallelujah. You are my hiding place. Yes, Lord. You
deliver